kailangan ba talaga or reasonable nga ba talaga mag-invest sa isang robot vacuum cleaner? Isa yan sa mga tanong ko noon na nasagot ko din nung tinesting ko itong first ever robot vacuum ko. And ito lang naman ang Dreamy D9 Max Gen 2. And kung meron kayong mga pets or kaya meron kayong mga toddlers or mga anak o kaya napapaisip din kayo kung reasonable bang bumili ng isang robot vacuum cleaner, kung kaya naman natin maglinis ng tayo na mag-isa. Kaya kung isa kayo sa mga nabanggit ko, tara, pag-usapan natin itong robot vacuum na to. And simulan natin sa isang mabilisang unboxing. Anyway, kapag inopen natin yung box, yung unang-una nating makikita dito is tatlong paperworks. Una, nandito yung ating user manual which is sobrang kapal and for sure hindi nyo naman yan babasahin. Pangalawa, yung ating warranty slip or yung ating warranty card na kung saan iting ipipresent natin if ever na mag-claim tayo ng warranty. Pangatlo naman ay nandito yung ating detailed na quick start guide. Actually, mabilis lang tong i-setup. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Then sumunod naman dito ay makikita natin yung ating power cable which is ito yung gagamitin para sa ating charging dock. And then sumunod naman dyan is yung ating actual charging dock na mismo. And yes, ganito lang po kaliit yung kanyang charging dock. Then next is yung ating mismong robot vacuum unit. Then sumunod naman dyan is meron na tayo ditong isang included side brush. Then sumunod naman dyan is yung ating water tank. And then nakakabit na rin dito yung isa natin na map pad. Bale, yan lang po lahat. Gisa lang sila. Now, pag-usapan natin yung looks and also build ng vacuum na to. Then pagdating sa design neto, the same lang din ng ibang mga vacuum cleaner out there. Naka-circle shape design tayo dito. Then medyo bulky ng konti itong robot vacuum na to dahil meron siyang dimension na 350 by 350 by 96.8 mm. And yes, medyo bulky siya ng konti kaya meron mga parts sa bahay natin na hindi niya kayang pasukin if ever na makipot or maliit yung spasyo. Bale, yung pinaka nagpakapal talaga dito para sa akin is yung placement nila ng kanilang LiDAR sensor dahil medyo mataas unlike dun sa pinaka-shape talaga nung ating mismong vacuum. So I hope sana in-adjust man lang nila ng konti para sana mas naging manifest yung diameter niya if ako yung tatanungin. But ganun pa man, pagdating sa weight neto, nasa 3.21 kg lang to. So ibig sabihin, hindi siya ganun kabigatan. Kaya kung medyo malaki yung bahay ninyo or meron kayong maraming kwarto, pwede nyo siyang ilipat-lipat nang hindi nahihirapan, which is nice. Then pagdating naman sa button natin dito, meron tayo ditong 2 clickable button, meron tayo ditong power button, and then meron naman tayo ditong home button. Bale, sa power button, may dalawa siyang purpose. Una, kapag nilong press natin siya, mga 3 to 5 seconds, magpa-power on yung ating robot vacuum cleaner and vice versa, kapag nilong press din natin siya, mamamatay din to. Then, pwede rin natin siya gamitin na pause button, kinakailangan lang natin i-click ng isang beses kapag gumagana yung ating vacuum cleaner. Then, yung ating home button naman, kapag kinilik natin siya at nag-ooperate yung vacuum cleaner natin sa bahay, automatic na babalik siya dun sa ating charging dock. Now, pag-usapan naman natin yung parts netong robot vacuum cleaner na to. Unang-una, meron tayo ditong tinatawag na return to base sensor. Bali, itong sensor nito is ito yung nagdi-distinguish if malapit na ba siyang mag-dock dun sa charger natin. So, ini-indicate niya kung sakto na ba or hindi, and very accurate dahil every time na pipindutin ko yung home button niya para mag-dock ulit sa charger, naniniled niya ng walang miss. Kahit na sometimes nababago ko yung position ng docking station niya kasi nagagalaw dun sa wire, which is nice. Next naman, meron tayo ditong laser distance sensor o yung kanyang LiDAR sensor. So bale, itong LiDAR sensor is yung nagsisilbing mata ng vacuum natin. So bale, na-identify niya yung object sa harapan niya or yung mga obstacles na nasa harapan niya. Kaya nagre-result to sa mas smooth na navigation. Bale, kapag na-identify niya kasi na merong nakaharang dun sa dadaanan niya, automatic na kapag na-detect niyo yun, iilag na agad yung vacuum cleaner natin para hindi to tamaan. And actually, accurate to. Dahil yung tinetest namin itong vacuum cleaner na to, meron kaming daladalang stand. And doon sa stand na yun, nakakapag-navigate siya ng maayos. Hindi niya natatamaan yung mga paa kasi na-identify niya agad na harang yun. And actually, pinaka napansin ko to nung ginamit ko yung mapping mode niya kasi kinakailangan niyang i-map yung whole area kung saan siya maglilinis. And then, doon din sa part na naglilinis na siya kasi sometimes tinatry ko siyang harangan and automatic kapag natapat sa LiDAR sensor yung paa ko, umiilag siya. Kaso nga lang, merong limitation yung mga LiDAR sensor at yan yung kanilang blind spot. At yan ang mapapasok yung bumper neto. Meron kasi tayong mga furniture na medyo maliit, like for example, yung ating upuan, yung paa lang niya yung nakikita, and kapag hindi kasi yan na-detect ng ating mismong LiDAR sensor, hindi niya yan ma-avoid. Kaya sometimes tumatama siya sa gilid ng vacuum, and using bumper, once na tumama siya doon, madidetect agad ng vacuum natin na, uy, may tinamaan tayo, kinakailangan nating ilagan yan, re-reposition sila, and then gagalaw na ulit. So, ganun ka-effective din at ilang beses ko ring nakita na okay naman to at wala din namang problema. Goods na goods din. Yun nga lang, medyo nagbibigay siya ng konting gas-gas dun sa gilid. Yun lang naman. Now, sa loob naman ng robot vacuum cleaner na to, dito natin makikita yung ating dust bin or yung ating dust storage. Bale, dito na rin sa ating dust storage, makikita na rin natin dito yung ating air
filter. At ang good news dito, same na washable po itong dalawang to, yung mismong storage at saka yung ating dust filter. Bale, ito nga pala yung sample yung nakuha namin dumi nung nag-testing kami dito as in. So kasama na dyan yung una namin mga nakuhang dumi nung ginamit namin siya nung araw ng testing. And as you can see, based na kolekta ng ating robot vacuum, meron tayo dito mga buhok, which is ito yung mga mahirap walisin. Nandito na rin yung mga nalaglag ng chichirya nung kumahain kami nung gabi. And also meron na rin yung mga nakuha dito pa na alikabok, most likely alikabok talaga. And yung mga puti nga pala na nakikita nyo dyan is pulbo po yan. Bale, representation siya ng alikabok dahil nga ginamit natin siya sa testing. Which is, kung ako yung tatanungin, satisfied naman ako sa nakuha kong mga laman dito dahil madami din talaga. Now, pagdating naman sa water tank neto, kinakailangan lang natin siyang punuin ng tubig kapag gagamitin na natin siya. By the way, take note lang, ina-advise ni Dreamy na wag tayo maglalagay dito ng kahit anong cleaning solution, Sunrox or kung ano naman. Wag po natin siya lalagyan, just a pure water lang. And then dito din sa ating water tank, naka-attach yung ating mop pad. Yung mop pad natin is reusable din yan or washable din siya. So same lang din yung gagawin natin kapag madumi na, hugasan and then patuyuin and then ilagay ulit siya doon sa ating water tank. So ganun lang kasimple. Ang maganda dito, easy to release and also easy to attach lang din siya kasi Velcro supported yung mop pad natin kaya goods na goods siya kung ako yung tatanungin. Now, in terms of navigation and control naman, meron tayo ditong ginagamit na Dream Home application. Bale, mahanap natin to sa Play Store or just scan the QR code sa loob ng ating vacuum cleaner. So after ninyong i-download yung application, kinakailangan nyo na mag-register and then i-paired lang yung device niyo doon sa ating robot vacuum. So napaka-basic lang yan, meron ng tutorial yan so hindi ko na ipapakita. Now, sa first use natin ng robot vacuum cleaner, need niyang i-map yung whole area kung saan natin siya gagamitin or kung saan siya maglilinis. Bali yung gagawin niya is i-analyze niya yung whole area kung saan natin siya gagamitin para ma-identify niya kung saan siya pupunta or saan siya maglilinis once na nasa cleaning mode na siya. And then after ng mapping mode, makikita natin dito yung pinaka-whole area natin, ma-identify natin kung nasan yung charging dock natin and also yung kabuuan ng area na nascan niya. So ang maganda dito, pwede tayo maglagay ng no-go zone at saka ng no-map zone and also yung kanyang vertical wall, which is magbibigay sa atin ng complete control para iset yung mga bagay or area dun sa bahay natin or need niyang i-avoid or need siyang i-limit. For example, meron tayong mga aso, meron tayong mga hayop and then nandun sa area na yun yung kulungan nila. Para hindi siya pumunta dun sa area na yun, kinakailangan lang natin gamitin yung kanyang no-go zone or kaya gumamit tayo ng vertical line and automatic na hindi yan dadaanan or pupuntahan ng vacuum cleaner natin. Now, meron din tayo ditong cleaning settings. Pwede nating i-adjust yung lakas ng kanyang suction, which is yung pinakasagad neto is meron siyang limit na 6,000 Pascal. Bali, kasing lakas or mas malakas pa sa mga traditional vacuums na ginagamit natin sa mga bahay natin, especially sa mga decharge or de-battery na vacuums. Now, pagdating naman sa cleaning effectivity neto, masasabi ko na effective talaga siya. Lalo na kung usapang dust, usapang buhok, usapang balahibo ng pusa, aso kung meron man kayong mga pet, and also usapang tiny particles. Talagang nakukuha niyan. Makikita nyo naman dito sa dustbin natin. And actually, may ginawa din kaming testing dito at napatunayan niya na okay naman talaga yung kanyang cleaning effectivity. However, kung usapang deep cleaning, dito babagsak itong ating Dreamy D9. Oo, malakas yung suction niya at maganda rin yung kanyang map capability. However, pagdating sa mga material or mga mancha na need talaga ng deep clean pagdating sa floor, like kinakailangan talagang i-map, hindi niya masyadong nalilinis. So, based dito sa extreme test na ginawa ko sa kanya, nagkalat ako dyan ng pulbo at saka ng kung ano-ano pa mga debris, munggo at kung ano-ano pa na nakikita natin sa floor, nakuha niya naman lahat ng mga kalat na yan. As in, nakuha niya yung mga tissue, yung mga munggo, at kung ano-ano pa mga debris like buhok at kung ano-ano pa. But pagdating dun sa pulbo na kinalat natin, nung nabasa siya, mas pumasok siya dun sa mga parte ng tiles na hindi kaya talagang sipsipin nung robot vacuum natin, which is reasonable dahil nga wala namang deep clean mode unlike sa mga expensive robot vacuum na nakikita natin. And ito yung pinaka-limitation niya para sa akin. And actually, bibili naman kasi talaga tayo ng robot vacuum para ma-eliminate yung mga balahibo, yung mga buhok, yung mga hindi natin nakukuha kapag nagwawalis tayo. Which is, pagdating sa pinaka-objective na yan or sa idea na yun, na-nailed naman yan nung vacuum cleaner na to. Ganun pa man, yung isa talaga sa pinaka-nagustuhan ko dito sa robot vacuum cleaner na to is yung kanyang longevity or battery life. Dahil meron tong 5,200 mAh battery capacity and based sa tatlong testing na ginawa ko, tumabot po yan ng almost 2 hours ng tuloy-tuloy ng paglilinis dahil 3 beses kami nag-test. Kinaya niya po yan ng tuloy-tuloy na paglilinis at meron pa natira sa kanya na 30+%. Meaning, kaya niyang linisin yung buong kondo ng 3 beses in just a single charge. Which is nice.
Kaso nga lang, nakadepende yan sa laki ng bahay or area ng lilinisin niya. Just I said, condo lang yung meron ako dito nung nag-testing kami, kaya medyo maliit lang siya. Unlike sa ibang mga bahay na malalaki talaga. So kung ganun yung case niyo, for sure yung single charge para matapos yung buong bahay ninyo is makukonsume nyo talaga if ever na ganun yung gagawin ninyo. Sa akin kasi, yun nga, medyo maliit yung place dahil nga condo type. Alam ko 30 square meters to and okay naman siya kung ako yung tatanungin ninyo based sa naging testing namin. So, pag-usapan natin yung presyo bago yung final verdict. Pagdating sa presyo nito, hindi consistent yung pricing niya. Naglalaro-laro siya sa 22,000 and 20,000 pesos. And meron din mga pagkakataon na nagsisale to sa under 15,000 pesos. Minsan, nasa 13,999. Meron naman sometimes sa 16,000 plus. Meron naman 15,000. So, hindi siya ganun ka-consistent pagdating sa presyo. And actually, for the price, lalo na kung mabibili nyo to sa sale promo which is 13,000 plus or kaya kahit 16,000 pesos, sulit and okay siyang bilhin kung ako yung tatanungin based sa value na kaya niyang ibigay and also presyo nito. Actually, nasa budget to mid-range level entry pa nga na robot vacuum cleaner itong Dreamy D9 Max Gen 2. And kung sasagutin naman natin yung tanong natin kanina, kung okay nga ba talagang mag-invest robot vacuum cleaner, ang sagot ko dyan ay nakadepende sa needs ninyo. Una, kung kayo yung merong pets, meron kayong anak, or kaya meron kayong pets at anak, magkasama silang dalawa, or kaya kayo yung tao na kagaya ko na more on work lang talaga yung ginagawa sa bahay and sometimes nakakalimutan na mag-mop at saka magwalis kasi nga sobrang busy, o kaya banas na yung mama mo dun sa kapatid mo na tamad, pwede to, ampunin nyo na lang. Syempre, good choice ang pagbili ng isang robot vacuum cleaner kasi automatic na kaya niyang punan yung mga bagay na hindi natin nagagawa once na busy tayo or once na meron tayong mga pets na naglulugon, once na meron tayong anak na madalas naglalaro sa floor and gusto natin na maging malinis yun, ito yung best choice para doon. So para to sa mga tao na yun. Pero kung kayo yung tao na wala sa nabanggit ko, meaning hindi kayo yung target market na itong mga robot vacuum. So pagdating dito, just I said, okay siyang bilihin if kayo yung tao na need talaga ng isang robot vacuum, kagaya na nga lang ng sinabi ko kanina. So pagdating dito sa part na to, dito natatapusin yung video, ilalagay ko po yung link dyan sa description down below or kaya dito sa mismong video if gusto nyong bumili or kung gusto nyong i-check. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Peace out. Let's go.